Nagsimula na ang girder launching at installation ng mga steel box girders at tower support sa area ng EDSA West Avenue Turnback Guideway ngayong Pebrero. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Turnback Guideway na ito ay magsisilbing U-turn slot ng mga tren pagdating sa North Triangle Common Station. Mahalaga ito upang mabilis na makabalik ang mga tren patungong San Jose del Monte nang hindi nagbabara sa mga platform. Ang elevated guideway ay bumabagtas sa kahabaan ng West Avenue, mula Examiner Street hanggang EDSA. Dahil sa konstruksyon ng guideway, may mga ipatutupad na pansamantalang pagsasara ng kalsada mula Pebrero hanggang Mayo 2026. Ang proyekto ay nasa advanced construction phase na. Noong huling bahagi ng 2025, patuloy ang pagtatayo ng mga pier at suporta sa gitna ng West Avenue. Ang 1 kilometrong elevated structure na ito, mula Examiner Street hanggang EDSA, ay sisiguraduhin na mabilis ang balik ng tren patungong San Jose del Monte, Bulacan, upang maiwasan ang bottleneck sa North Avenue Common Station. Ang kabuuang proyekto ay nasa humigit kumulang 82% hanggang 83% ng tapos, inaasahang magsisimula sa unang bahagi ng 2027, mula North Avenue hanggang Sacred Heart Station. Target na matapos ang lahat ng 14 na istasyon hanggang San Jose del Monte pagdating ng 2028 dahil sa mga issue sa right-of-way, ROW, sa depot, nakipagtulungan ang San Miguel Corporation, SMC, sa Korea Railroad Corporation CORAIL para sa operasyon at maintenance ng linya. Ang MRT-7 Commonwealth Station ay bahagi ng 22.8 kilometrong riles mula Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan, na naglalayong tapusin ang matinding trapiko sa Commonwealth Avenue. Ang mga istasyon sa area na ito, Tandang Sora, Don Antonio, at Manggahan, ay inaasahang magpapabilis ng biyahe patungong North Avenue. Ang partial operation ay target sa 2026-2027. Ang mga istasyon sa Commonwealth area ay kinabibilangan ng Tandang Sora, Don Antonio, malapit sa Evergot Esco, at Manggahan, malapit sa Litex, under construction, bahagi ng 14 stations ng MRT-7. Partial operations, karaniwang sumasaklaw sa mga bahagi ng Quezon City, ay inaasahan sa 2026 hanggang 2027, ang linya ay magtatapos sa Unified Grand Central Station, North Avenue, kung saan magkokonekta ang LRT-1, MRT-3, at subway. Ang proyekto ay binuo ng San Miguel Corporation, SMC, upang bawasan ang biyahe sa pagitan ng Bulacan at Quezon City sa loob lamang ng humigit kumulang 35 minuto. Ang MRT-7 ay isang modernong railway project na kasalukuyang itinatayo sa ilalim ng San Miguel Corporation, SMC. Layunin nitong pagdugtungin ang North Avenue, Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, kahapon, nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang isang 8.175 bilyong pesos loan agreement para sa patuloy na rehabilitasyon ng Metro Rail Transit Line 3, MRT-3. Kasama rin sa proyekto ang pagpapanumbalik,
pag-renew o pag-upgrade ng mga kritikal na subsystem, kabilang ang pagbibigay ng senyas, supply ng kuryente, overhead catenary, mga komunikasyon, at kagamitan sa istasyon at maintenance. Ang mga pagsisikap na ito ay isasama sa iba pang patuloy na inisyatiba ng MRT3 upang bigyang daan ang pagpapalawak ng kapasidad sa hinaharap kapag natapos na ang rehabilitasyon. Dumalo sa seremonya si Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, kasama ang mga matataas na opisyal mula sa Department of Transportation at JICA, na sumasalamin sa inilarawan ng dalawang pamahalaan bilang patuloy na pagpapalalim ng kanilang strategic partnership. Tumatakbo sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue, ang pangunahing lansangan ng Metro Manila, ang MRT3 ay matagal nang nararanasan ng mga pagkasira, pagsisikip at mga problema sa maintenance pagkatapos ng mga taon ng mabigat na paggamit at kulang sa pamumuhunan. Sinabi ng mga opisyal ng Japan na ang bagong loan ay muling pinagtibay ang pangako ng Tokyo sa pagpapabuti ng mass transit sa Pilipinas, isa sa mga pinakamalapit na kasosyo nito sa Southeast Asia. Para sa mga commuter, sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas, ang mga benepisyo ay magiging mas ligtas na mga tren, mas maiikling oras ng paglalakbay at mas maasahang araw-araw na pag-commute. Ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Transportation, DOTR, ay pinag-aaralan ang pagbuo ng iisang kontrata, single concession, para sa operasyon at maintenance ng MRT3 at LRT1. Ang hakbang na ito ay naglalayong pagsamahin ang pamamahala sa dalawang pinakaabalang linya ng tren sa Metro Manila upang mapataas ang kahusayan, mapadali ang transfer ng mga pasahero, at gawing mas viable ang public-private partnerships, PPP. Ang MRT3 ay kasalukuyang tumatakbo sa ilalim ng DOTR, habang ang LRT1 ay pinapatakbo ng Light Rail Manila Corporation, LRMC.